Eh, wala na ba talagang pag-asa? Ano ba ako pagbibigyan? Isipin mo naman ako eh. Isipin mo naman yung mga anak natin. Isipin? Naisip mo ba kami ng mga anak mo nung niloloko mo kami? Pagod na ako, Gab. Ayusin natin to. Pagbigyan mo ako, nangangako ako sa'yo. Magbabago na ako. Paanong pangako mo na yan? Totoo na to. Pagbigyan mo lang ako. Nakakasawa ka na. Awa ka naman, please. Pagbigyan mo na ako ngayon. Bigyan mo ko ng last chance lang. Please. Tama ka. Huli na. Huli ng lahat. Anong ibig mong sabihin? May mahal na akong iba. Bes, bakit mo sinabing meron ka ng iba? Eh, wala naman. Ano yun? Bes, alam mo namang mahal ko yung asawa ko, di ba? Kaya lang, sobrang pagod na talaga ako eh. Ayoko na. Gusto ko na lang magpaanal sa simbahan. Bes, akala mo ba ganun kadali ang makipaghiwalay? Para sa inyong dalawa, para sa mga anak ninyo. At oo, ibinibigay ng Catholic Church ang Declaration of Nullity of Marriage. Ilang mga sitwasyon. Pero akala mo ba ganun lang kadali yun? Alam ko namang hindi madali. Alam ko mahirap. Pero, anong gagawin ko? Gusto ko na lang matapos to eh. Kaya nga gusto namin umuwi na lang pareho ngayon para maayos na yung paghiwalay namin. Bes, ano ka ba naman? Ay, nako. Sige, di bale. Pagdating ko sa Pilipinas, tatawagan na lang kita. Papunta na akong airport. Sige na. Bye. Anong sa Harvard, Cubao po tayo? Sige po. Ang galing po kayo sa abroad Oo, masaya yan. Kompleto kayo ngayong Pasko. Pinagsisisihan ko na lahat ng ginawa ko. Pinagsisisihan. Huwag na ako. Sige, paano mo pinagsisisihan? Na-realize ko na lahat ng ginawa ko ay mali. At paulit-ulit kong sinasabi yan sa sarili ko. Yun naman pala eh. Paulit-ulit mo nang sinasabi sa sarili mo. Everything is really about you. Eh sa Diyos, humingi ka na ba ng tawad sa Diyos? Sinabi mo na ba sa Kanyang nagsisisi ka na? Sa akin, humingi ka na ba ng tawad sa akin? Kaya paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan kasi hindi mo naisip na yung responsibilidad mo sa akin, responsibilidad mo rin sa Diyos. Sorry na be. Ihingi ko lahat ng tawad yan sa Diyos. St. Luke's na pala to. Di ba dito ko pinanganak yung panganay natin? Hiningi natin sa Diyos yun. Ang tagal-tagal nating hinintay. Ang dami-dami nating hirap na pinagdaanan na magkasama. Tapos kayo,
Tapos ngayon, ganito lang. Ganun lang talaga yung mga lalaki minsan. Marupok. Di ba, Manong? Nakakatiyak ako. Naging marupok ka rin minsan sa buhay mo, hindi ba? Ang kapal ng mukha mo mandamay ng ibang tao. Binata po ako, wala po ako girlfriend. Pero narinig ko na ang ganyang usapan po sa mga kaparokya kong mag-asawa. O, tignan mo yung kaparokyan niya. Naging marupok din. Hindi ko po sinasabi na tama o normal ang pagiging marupok. Kung sinasabi ko lang po, marami namang paraan para makaiwas sa tukso, hindi ba? Tumpak. Alam niyo po yung pagkahulog sa tukso, yan po ang sanhi ng ating pagkakahiwalay sa Panginoon. Kagaya ni Adan at Eva, di ba? Ang lalim naman yan, Manong. Ano ka ba talaga? Driver o katikista? Hindi po. Ang ibig ko lang sabihin, kapag talagang iniisip natin at sinasapuso na mahal natin ang isang tao, pipiliin natin na hindi tayo mahulog sa tukso. Kasi po, yung tukso, siyang naghihiwalay sa atin, sa Diyos, at pati na rin sa mga mahal natin sa buhay. Yan nga po yung nangyari dun sa asawang lalaki na kaparokya ko. Nung sumukabilang bahay siya, ay doon nagsimula yung labo-labo. Nawala yung pagmamahalan sa kanilang dalawa ng asawa niya. Tapos, nakita ko yung lungkot. Napakalungkot nila. Kamutik pa nga mapariwara ang mga anak nila. Yan ang mangyayari sa mga anak mo dahil sa ginawa mo. Hindi na makakapag-aral. Magiging malungkot. Baka imbis magmaneho ng sarili nilang sasakyan, maging taxi driver na lang. Huwag ka naman ganyan. Nakakasakit ka ng damdamin. Anong alam mo sa pananakit ng damdamin? Okay lang po yun. Hindi ko naman hinahingiyang maging driver. Marangal po itong trabaho. Sorry po, Mano. Pero hindi ko naman sinasabi na walang taong nagkakasala. Lahat naman ng tao ay nagkakasala. Pero ang maganda niyan, dahil na paulit-ulit tayo nagkakasala, paulit-ulit pa rin tayo pinapatawad ng Panginoon. Yun yung grasya ng pangungumpisan. Yun ang kailangan mo, mangumpisan. Narinig ko na yan. 77 times 77 ba yun? 70 times 7. Dami naman yung 77. 70 times 7 or 77 times, ang ibig lang sabihin yan ay walang hanggan ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya maputol man ang relasyon natin sa Panginoon, nakakabalik tayo sa Kanya sa pamagitan ng pangungumpisal na bukal sa loob. Kung Diyos nga ay nakakapagpatawad, yung tao pa kaya hindi magpapatawad. Gusto nating patawarin tayo ng Diyos, dapat marunong tayo magpatawad. Mano, ito na ba yung Immaculate Conception Parish? Ay, opo. Pero cathedral na po yan ngayon. Immaculate Conception Cathedral ng Diocese of Cubao. Di ba dyan mo ako sinagot? Matagal mo rin akong pinaghintay na, hindi ba? Pero nagtyaga naman ako. Yun na nga, gabi. Ang tagal kitang pinaghintay. Ang tagal mong nagtyaga. Pero ba't ang nagkahiwalay lang tayo? Nagpadala ka na agad sa tukso. Hindi mo man na ako naisip. Sorry na. Wala akong maipapaliwanag dahil alam ko na mali ako. Pero lahat yan, pinagsisisihan ko na. Tapos pagbalik mo sa Brunei, ano? Eh kung gusto mo nga, hindi na ako babalik ng Brunei eh. Ito na lang tayo. Naririnig mo ba yung sinasabi mo?
Alam mo, tatlo-tatlo yung pinag-aaral nating mga anak sa private school. Anong gagastusin natin doon? Ako lang ang mag-a-abroad. Hindi nila kailangan nasa private schools lahat sila eh. Pwede namang nasa public schools sila. Marami namang mga public schools na maayos. At may pre-education act pa ngayon. May konting naipon naman tayo. Pwede tayo magsimula ng isang maliit na negosyo. Doon tayo magsisimula. Sino pang may gusto na marangyang pamumuhay na to? Di ba mga magulang mo? Huwag na tayong magsisihan. Ang importante ngayon, kailangan nating magsimulang muli. Total, bagong taon naman. So, gawin nating simula ito. Excuse me po. Tama po yung sinabi niyo kasi naalala ko yung nasaksihan ko dun sa kaparokya kong mag-asawa. Yung nangyari doon, pinatawag ni Mrs. si Mr. At nakontento naman sila sa simpleng pamumuhay. Katapos noon, nakapag-aaral naman yung mga bata dahil sa scholarship. At sila yung naging matiwasay at masaya. Kasi po, kailangan alam natin ang pagkakaiba ng luho at saka pangangailangan. Kasi pwedeng may luho nga, pero kung magulo naman ang lahat at hindi naman magkakasama, ipipiliin na lang natin na simple na lang ang pamumuhay, pero at least magkasama at masaya ang lahat, hindi ba? Gaya ng dati, di ba simpleng-simple lang tayo nagsimula? Nung bagong kasal tayo, Marami nang nagbago. ang pagmamahal ko sa'yo, hindi. Tuwarin mo na ako. Miss na kita eh. Kanina nga ang pagkakita ko sa'yo. Gusto kitang yakapin. Gusto kitang yakapin ng mahigpit. Pag-iisipan ko. Gusto ko lang ngayon makita yung mga anak ko. Gusto ko mangumpisal ka. Gusto ko mangako ka sa Diyos na hindi mo na ito uulitin. Yung sinabi mo nung isang araw, totoo ba na may mahal ka ng iba? Alam mo, wala akong ibang minahal. Ikaw lang.